mga kaibigan at kapwa mangingisda. Kumusta na kayo? Handa na ba kayong sumabak sa isa na namang kapanapanabik na fishing adventure? Ngayon, pag-uusapan natin ang ating fishing forecast para sa 26 ng Nobyembre, 2025 dito sa magandang Pilipinas. Markahan na ninyo ang inyong mga kalendaryo dahil kahit may bahagyang pag-ulan at kulog, ang araw na ito ay may dalang sorpresa para sa mga handang sumubok at magpakitang gilas. Lapu-lapu, grouper, saan sila mahahanap at paano sila hulihin? Para sa lapu-lapu, mga kaibigan, maghanap sa mga bahura, batuhan at mga ilalim ng bangin. Ang lapu-lapu ay mahilig sa mga istrukturang ito kung saan sila nagtatago at naghihintay ng biktima. Dahil ang temperatura ng tubig ay mainit, nasa 28 hanggang 30, 28 to 30 degrees Celsius, aktibo silang maghahanap ng pagkain. Sa aking karanasan, pinakamahusay na gumamit ng live bait tulad ng hipon o maliit na isda o subukan ng soft plastic jigs na may mabigat na lead head. Bumaba lang ng dahan-dahan ang inyong pain at asahan ang malakas na paghila. Maya-maya, snapper. Mga lihim sa pangingisda ng matatalinong isda. Ang maya-maya naman, sila ay matatagpuan sa mga mababaw na bahura, paligid ng mga bapor na lumubog, wrecks, at sa mga lugar na may maraming halaman sa ilalim. Ang maya-maya ay masisigla sa mainit na tubig. Pinakamahusay ang paggamit ng sariwang hipon, pusit, or maliit na piraso ng isda bilang pain. Maaari ding subukan ang mga maliit na metal jigs para sa microjigging. Sa bagong buwan na lumalaki na yugto ng buwan, madalas silang mas aktibo sa mga gilid ng mga istruktura habang naghahanap ng makakain. Talakitok, giant trevally, ang bilis at lakas sa pangingisda. Para sa talakitok, abangan sila sa mga bunganga ng ilog, kipot at open water na malapit sa mga baybayin. Ang talakitok ay mga agresibong maninila at kilala sa kanilang lakas. Gumamit ng malalaking poppers, stick baits, or metal jigs na may mabilis na retrieve. Sa bahagyang maulap na panahon at pag-ulan, mas lumalabas sila para manghuli ng maliliit na isda. Maghanda sa mabilis na paghila dahil talagang subok ang lakas ng talakitok. Bangus, milkfish, ang hari ng estero at dagat. Ang bangus, bagaman karaniwan sa palaisdaan, ay mahusay ding target para sa sport fishing. Hanapin sila sa mga bakawan, tabing ilog, at malapit sa mga palaisdaan na may brackish water. Ang bangus ay kilala sa kanilang lakas at bilis. Gumamit ng lumulutang na tinapay, lumot, o artipisyal na insekto bilang pain. Subukan ding magpakain ng kaunting panimula para makaakit ng mga isda. Kahit pa may konting ulan, ang bangus ay patuloy na nagpapakain. Pagsusuri ng kondisyon, bakit nila ginagawa ang ginagawa nila? Para sa 26 ng Nobyembre, 2025, asahan ang temperatura na nasa 26, 2026, hanggang 28, 2028 degrees Celsius. Magkakaroon ng kalat-kalat na pagkulog at pag-ulan sa araw at bahagyang pag-ulan sa gabi. Ang posibilidad ng ulan ay 75% sa araw at 45% sa gabi. Ang hangin ay magiging katamtaman, humigit kumulang 15 kilometro kada oras. Ang ganitong panahon, lalo na ang mga pagbabago sa presyon, bago at habang umuulan, ay maaaring magpabago sa gawin ng isda. Ang matataas na humidity ay nasa 70% Sa aking karanasan, ang ganitong bahagyang pag-ulan ay minsan pang nakakaakit ng mga isda palabas, lalo na ang mga predatory species. Ang temperatura ng tubig sa buong Pilipinas sa Nobyembre ay nananatiling mainit, nasa 28 hanggang 30, 28 to 30 degrees Celsius. Ang ganitong temperatura ay perpekto para sa halos lahat ng tropical na species ng isda.
na nagpapanatili sa kanilang mataas na metabolismo at aktibidad sa pagpapakain. Sa 26 ng Nobyembre, tayo ay nasa yugto ng bagong buwan na lumalaki, waxing crescent, na may humigit kumulang 32 hanggang 34, 22 to 34 na porsyentong liwanag. Ang siklo ng buwan ay 6 na araw pa lamang. Ayon sa popular na paniniwala ng mga mangingisda, ang yugto ng bagong buwan na lumalaki ay kadalasang nagdadala ng katamtaman hanggang mahusay na kagat, lalo na sa panahon ng bukang liwayway at takip silim dahil sa pagtaas ng liwanag at paggalaw ng tubig na nauugnay dito. Sa pangkalahatan, ang Nobyembre ay simula ng amihan season na kung minsan ay nangangahulugang pagbaba ng aktibidad para sa ilang pelagic species dahil sa closed season para sa galunggong, sardinas at hasa-hasa sa ilang rehiyon. Ngunit para sa mga reef-dwelling at inshore species, ang aktibidad ay nananatiling mataas dahil sa mainit na tubig at saganang pagkain. Kaya't may magandang pagkakataon pa rin tayong makahuli ng iba't ibang uri ng isda. Kung pagsasamahin ng lahat ng salik, ang aking taya para sa kagat ng isda sa 26 ng Nobyembre ay magiging katamtaman hanggang mahusay. Ang bahagyang ulan at kulog ay maaaring maging hamon, ngunit sa mainit na tubig at papalaking liwanag ng buwan, asahan na ang mga lapu-lapu, maya-maya, talakitok at bangus ay magiging aktibo, lalo na kung gagamit tayo ng tamang diskarte. Ang pagbabago sa presyon dahil sa bagyo ay maaaring maging dahilan upang lumipat ang isda sa mas malalim na bahagi, ngunit hindi ito nangangahulugang mawawala sila ng tuluyan. Kaya mga kaibigan, tandaan, ang tamang impormasyon at diskarte ang susi sa tagumpay sa pangingisda. Huwag kalimutang mag-ingat sa panahon ng pag-ulan at laging unahin ang kaligtasan. Sanay makahuli kayo ng pinakamalaking isda sa buhay ninyo, ni isang buntot, ni isang kaliskis. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aking channel, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aking fishing adventures at tips. At kayo, ano ang inyong mga plano sa pangingisda para sa linggong ito? Anong klasing isda ang target ninyo? Ibahagi ang inyong mga karanasan at katanungan sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento